po ang ating Panginoon. Okay, simula na po tayo mga kapatid sa ating daily devotion. Samahan niyo po ako sa panalangin. Purihin ang ating buhay na Diyos. Praise God. O aming amang Diyos sa langit, salamat po sa napakagandang araw na ito. Sa kami sinamahan mo. Gabayan po kami ng iyong Holy Spirit sa iyong mga salita na aming pong pagbubulayin. Lumakas po ang aming pananampalataya sa iyo. At gabayan po kami sa aming pamumuhay na ito. At patuloy po kami mamuhay ng may pagtatagumpay. Patawarin mo po kami, aming amang Diyos sa langit, sa lahat namin ng pagkakasala, sa isip, salita, sa gawa. Sinadya man o hindi, patawarin mo po kami, Panginoon, at linisin ang banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang kami makalapit sa iyo. Sa iyong presensya, Panginoon, sa iyong banal na presensya. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Sa iyo po lamang ang aming pagsamba, ang pasasalamat sa magitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Yeshua. Ito po ang aming dalangin. Amen. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. At sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, ay samahan niyo po ako sa awiting ito na hindi ako magsasawang purihin ka. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoon.
akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka, purihin ka. Purihin Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos sa kanya pong kabutihan. Hindi niya po tayo pinababayaan ng ating Panginoon sa kabila po ng pandemic na ito. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong pagbubulay na salita ng Diyos ay matagpuan po natin sa Matthew 9 verse 5 to 7. Babasahin ko po sa wikang Ingles. Sabi po sa talatang ito, which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk? But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins, then he said to the paralytic, get up, take your mat, and go home. And the man got up and went home. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, sa ating pong panahon na ito ng pandemic o kahit hindi po pandemic, ay nararanasan pa rin po natin ang dalawang pangangailangan ng tao. Ano po ba yung dalawang pangangailangan ng tao? Baka sabihin niyo po, una pera, pangalawa pera pa rin. Hindi po yon, mga kapatid. Kailangan po ng tao yon. Pero yung pangunahin po na pangangailangan po ng tao ay ang kapatawaran ng kasalanan. Dahil tayo po, mga kapatid, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dahil ang tao po, mga kapatid, ay likas na makasalanan ayon po sa Biblia. Ito po'y totoo. At napatunayan po natin yan. Talaga nga po na sa ating gobyerno ngayon ay na-expose po yung anomalya sa PhilHealth. Matagal na po yan, mga kapatid. At nakikita po natin yung access sa pera. Pag may madali kang access sa pera, ay nakakagawa po tayo ng pangungurakot. Lalo na po yung hindi natin pera. No? At may access po tayo ron. Hindi na po tayo nakontento sa ating sweldo na binibigay ng ating ng Panginoon at sa ating gobyerno ay binibigay ng gobyerno. Kaya nagkakaroon po ng ganyan. Isa pong patunay yan, mga kapatid, na sabi nga kahit sino ilagay mo dyan ay mangungurakot. Dahil nandun po yung temptation. At bakit po nagkakasala ang tao? Kasi nature niya po yan. Nature na po natin yan, mga kapatid. Bahagi na po ng buhay natin yan. Pinanganak tayong makasalanan. Yung kasalanan natin nasa DNA, minana natin sa ating unang magulang, kay Adan at kay Eva. Bagamat nung nilikha sila, wala silang kasalanan. At choice nila yon na sila ay nagkasala. At naapektuhan po tayo. At ang epekto po ng kasalanan ay kamatayan. Nasabi po yan. Yan ang po ang bunga ng kasalanan. Sinabi po ng Diyos yan, sa araw na kainin nyo, kayo mamatay. Nakaset na po yon. Alam naman po ni Adan at ni Eva. Kaya lang, pinakinggan po nila yung manunukso, ang dyablo. Kaya, ayun, at pumaksak po ang tao, kasama na po tayo. So, wala na po tayong sisihan dyan, dahil nandyan na po yan. So, ang kailangan lang po natin solusyon. So, dahil po sa kasalanan, mga kapatid, ang tao po ay namamatay. At ang unang kamatayan dinanas ng tao ay espiritual. Yung kanyang espiritu ay namatay. Nawalan po siya ng relasyon sa Diyos. At dahil ang tao ay walang relasyon sa Diyos, siya po ay papunta sa walang hanggang kapahamakan, doon po sa dagat-dagatang apoy, na mas kilala natin sa salitang impyerno. Totoo po yan. There is a place called hell. Real po yan.
At nasa Biblia po yan. At yun po yung eternal judgment, eternal punishment ay doon po sa lake of fire. Nga kapatid. Ngayon, ang epekto po ng kamatayan na yan, ng spiritual death, ay tatagos po sa ating morality, sa ating kaluluwa. So yung kaluluwa, ito po yung ating pamumuhay, ito po yung ating moralidad, ito po yung alam natin tama, mali. Ito po yung ating, lahat na po yan, pag-iisip natin, kalooban natin, emosyon, ay corrupted na po ng sin, under the power of sin. So alipin po ang ating kaluluwa ng kasalanan. At talaga po tayong sa ating isip lang, nakakapag-isip po tayo ng masama sa ating kapwa, nakakapag-isip po tayo ng kalaswaan sa ating kapwa. Sa isip pa lang po yan, mga kapatid. So ang ating pong kaluluwa ay, sabi nga sa English, totally depraved, ay makasalanan, mga kapatid. So hindi po natin ito napipigilan dahil ito po ang tao. Bagamat hindi ito yung original na pagkalika sa kanya, ay ito po tayo ngayon. Tayo po yung mga makasalanan. Dahil po sa kasalanan na minana natin at sa kasalanan na yan ay sa ating kaluluwa, ginagawa rin po natin. Nakagawa po tayo ng mabuti, nakakagawa po tayo ng masama. Bakit po? Kasi nga po, makasalanan po tayo. At hindi natin mapigilan yan, mga kapatid. So ang tao po ay makasalanan sa kanyang kaluluwa, sa kanyang pagkilos, corrupted na po ang tao. Ayan. Pwede po siyang gumawa ng mabuti at nakakagawa rin po siya ng masama. Corrupted na po ang isipan ng tao, ang kanyang kaluluwa. Yun po yung epekto sa ating kaluluwa. Patay po ang ating espiritu. Nakatalaga na po tayo sa dagat-dagatang apoy, sa impyerno. At ang ating kaluluwa ay corrupted at makasalanan. Kaya po hindi napipigilan ng mga tao mangurakot. Pag nandiyan na po yung pera, nasisilaw na po talaga. Pag nandiyan na po yung kasalanan sa harap, ay nandiyan na po yan. Talagang may mga kasalanan po talagang temptation na alam nating mali, pero nasasarapan po tayo pag ginagawa natin. Yan po ang tao, mga kapatid. At yan po tayo pong lahat yan. At ano pong epekto sa ating katawan? Siyempre, ang ating katawan nagkakasakit. Nahihirapan na po siya, nagkakaroon ng pain, tumatanda at nagkakaroon ng sakit. At particular po yung sakit na nakamamatay, yung deadly diseases, na yan nga po yung naranasan ng ating mga kapatiran ngayon, na ano po ba yung pag tinamaan ka ng COVID, tatamaan ng yung lungs, di ka makahinga, patay ka para ka sinasakal. Hindi ka na makahinga hanggang bumigay na. At apektado pa po yung mga iba nating mga organ, mga komplikasyon, mga kapatid. Sa puso, lahat po yan, mga kapatid. Yan po ang tinatamaan, yung puso, yung ating pong lungs. Ayan po yan. Siyempre, hinto ka na sa pagtibok ng puso, yung lungs, di ka na makakahinga. Pahirapan po tayo, torture. At di lamang po dahil sa COVID na yan, kundi may iba pang normal na mga sakit ngayon na nakamamatay, yung cancer, leukemia, lupus, lahat po yan, mga kapatid. Na imbis na po na tumagal pa po ang ating buhay, ay naaga po tayong namamatay. Nakakalungkot po yan, mga kapatid. So yan po yung pinaka-problema natin. Dulot po yan ng kasalanan. So ang epekto po ng kasalanan ay kamatayan. At yan ay kamatayan ng ating espiritu at ang ating kaluluwa ay alipin ng kasalanan at ang ating katawan ay corrupted na po rin ng ating katawan. Patungo ito sa pagtanda, sa pagkakasakit at sa pagkamatay. Mga kapatid, meron ba tayong solusyon dito? Lahat po tayo rito, mayaman, mahirap. Alam niyo po ang ating Panginoong Hesus, nung nagpunta po siya rito, ipinakita po niya sa mga tao, dahil kine-question po ng mga tao ng ating Panginoon, sinabi niya, your sins are forgiven. Ay kinutya po siya ng mga tao. Sino ba itong merong nagpapatawad ng kasalanan? Di ba niya alam na ang Diyos lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan? Tama po yon, mga kapatid. Ang Diyos lamang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan sa Diyos. At yung kasalanan ng tao sa atin, siyempre tayo magpapatawad nun. Pero ito po, yung kasalanan sa Diyos yan. Kaya ang kasalanan sa Diyos, Diyos lang ang pwede magpatawad. Kasi sa Kanya ka nagkasala eh. Tama po ba, mga kapatid? Di ba? Nandiyan po yung logic. At alam po ng tao, ang epekto ng kasalanan ay yung mga karamdaman. At isa nga po dito, yung sinabihan niya ay paralitiko. At paralyzed po sa kanyang katawan. Ibig sabihin, bedridden, di po makabangon. At sabi po ng mga tao sa kanya, sino to nagpapatawad ng kasalanan? Blasphemy.
pamumusong, paglalapas tangan sa Diyos dahil ang Diyos lang ang pwede magpatawad. Bakit sinasabi niya? Yung kasalanan mo sa Diyos ay pinatawad na. Yun po yun. Hindi po kasalanan ng tao sa Kanya. Kung nagkasala lang po yung paralitiko kay Jesus, personal, okay lang po yun. Si Jesus, siya dapat ang magpapatawad. Pero yung kinutukoy po rito ay kasalanan sa Diyos. At ang kasalanan po sa Diyos, minana na po natin sa manggaling po ng ninuno. Yan po epekto niyang kamatayan. Alam niyo na po yun, nabanggit ko na po kanina. At sa epekto po sa ating katawan ay yung pong karamdaman at sakit. At yung pagiging paralitiko po ng taong ito, epekto po yan ng kasalanan. Maaring hindi niya kasalanan, particular, kasalanan po yan ng ninuno. Ninuno natin. Lahat po yan, epekto po yan, mga karamdaman, mga sakit. Ay epekto po yan ng kasalanan ng tao, ng unang tao. At yan po yan ang epekto po sa atin. At upang patunayan na ang ating Panginoong Yeshua, na ating Panginoong Sokristo, ay meron po siyang kapangyarihan, authority, magpatawad ng kasalanan, ipinakita po niya yan sa magitan po ng pagpapagaling. Kaya ang sabi po niya sa verse 5, which is easier, sinagot po niya yung mga tao, which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk. Sinabihan niya po yung paralitiko na napatawad na ang iyong mga kasalanan. Kung napatawad na ang kasalanan ng paralitiko na yon, siyempre, apektado na rin po yung kanyang sakit na pagiging paralitiko. At yung kanyang pagiging paralitiko ay carried na po yun sa kapatawaran. Kasi yun po yung bunga ng kasalanan. Yung pong epekto ng kamatayan sa ating katawan, yung pong sakit na ito. Na example nga po yung pagiging paralitiko ng tao na sinabihan niya. So ano po ang mas madali? Sabihin ng Panginoon, your sins are forgiven, or get up and walk. Siyempre, mas madaling sabihin yung your sins are forgiven kasi hindi mo nakikita yon. Kalooban yon. Pinatawad ba talaga ng Diyos yan? Pananampalatayanan mo na lang. Pero yung sabihin na get up and walk, may pwedeng mapahiya ang Panginoong Jesucristo. Paano kung hindi tumayo at lumakad? Peki siya. Hindi pala totoo na patawad na kasi epekto ng kasalanan yung pagiging paralitiko. Tignan po natin sumunod na pangyayari. At sabi po sa verse 6, but so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, get up, take your mat, and go home. So para malaman natin na ang Son of Man ay si Kristo po yon. Sa kanyang pagkakatawang tao, nagkatawang tao po siya. Sa kanyang pagiging Diyos, ay nagkatawang tao po siya. Nag-anyo po siyang tao. Alam niyo na po ang ibig sabihin niyan na kaya po siya nagkatawang tao upang ang kasalanan ng tao ay kanyang maako, ay kanyang kunin sa kanyang katawan at siya po ay mamatay sa krus para po sa ating mga kasalanan. At pagka siya po ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, ibig sabihin nabayaran na po ang ating mga kasalanan at tayo po ay namatay kasama ni Kristo. At sa kanyang pagkabuhay muli, tayo po ay may buhay na walang hanggan, buhay na masagana sa Diyos, at buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po'y napatawad na sa ating mga kasalanan dahil po sa pagtubos natin. So available na po yung forgiveness of sin. Ngayon, paano natin makikita yung forgiveness of sin kung talagang napatawad na nga tayo? Ay maapektuhan po yung ating physical na katawan at yung physical na katawan particularly ng paralitiko na ito. At sinabi ng ating Panginoon sa kanya, get up, take your mat, and go home. Kung talagang napatawad na po ang paralitiko na ito, dapat ang kanyang karamdaman ay gumaling na rin po. Dahil ang kanyang karamdaman ay dinala na po ng ating Panginoon sa kanyang katawan, sa krus ng Kalbaryo. Sa magitan ng kanyang mga sugat, tayo nagsigaling. Sabi po yan ng salita ng Diyos. At yung po ba ay spiritual? Hindi lamang po spiritual yon. Both spiritual. Kasi ang spiritual ay apektado po ang physical. Tandaan po natin yan. Hindi po yan hiwalay. Hindi po hiwalay yung physical sa spiritual. Ang spiritual po, ang physical na mundo ay nasa ilalim po yan ng spiritual na mundo. Dahil nilikha po tayo sa espiritu. Spiritual. Galing po tayo sa spiritual na mundo. Sa mundo ng Diyos natin. Kaya nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, nagkaroon. Sa salita lamang po ng Diyos. Spiritual po yan. So, wag po nating isipin na ang physical na mundo walang kinalaman sa spiritual na mundo. So, in the spirit, we are forgiven. Ano epekto sa physical na mundo, sa physical na katawan ng tao na ito? Ay
Sinabihan po siya ng Panginoon, tingnan po natin, get up, take your mat, and go home. Naapektuhan po ba yung kanyang katawan? Purihin ng Panginoon. Sabi po sa verse 7, and the man got up and went home. Kaya nga po, mga kapatid, sa oras na ito, kung nakaranas po tayo ng karamdaman, pwede po tayong pagalingin ng Panginoon. Makiusap po tayo sa Panginoon. Wala pong hindi tinanggian. Wala pong tinatanggihan ng ating Panginoon. Nung siya po'y nandito sa lupa. Ano po ang pinagkaiba? Nung siya ngayon ay nasa langit. Wala na po ba? Hindi po. Parehas pa rin po ang Panginoon. Ang ating Panginoon ay siya pa rin noon ngayon at magpakailanman. Ang pinagkaiba lang, wala siya sa physical na katawan ngayon dahil umakyat na po siya sa langit, wala po siya rito. Buhay po siya, hindi po siya patay. Hindi po siya espiritong gumagala, mga kapatid. Ang ating Panginoon Kristo, nung siya ay namatay, nabuhay po, may physical body po siya, kaya resurrected body na po yun. Yan po ay supernatural, glorified body na po yun. At siya po ay umupo na sa kanan ng kanyang Ama. Subalit, iniwan po niya sa atin ang Holy Spirit. Yan po, ang Holy Spirit po ang gumagala. At tumatahan po siya sa mga nananampalataya. Tatawag lamang po tayo sa Panginoon, hingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. At pagkatapos po noon, hingin po natin sa Kanya na pagalingin ang ating karamdaman. Ganun lang po kasimple, pero wala pong imposible sa Diyos. Sa Diyos po, ganun lang po kasimple yan. Lumapit po tayo sa Kanya, mga kapatid. Hingi po natin ng tawad. Yung ating immoralidad, yung ating kalaswaan, yung ating pagnanakaw, sino man po yung nagnanakaw sa gobyerno, magsisi na po kayo sa inyong mga kasalanan. Kasama po yan. Lahat po yan, yung ating mga bisyo, yung ating kasarian, mga kapatid, ipagsisi po natin sa ating Panginoon. Kung tayo po'y lalaki, lalaki po tayo. Ihingi po natin ng tawad. Bunga po yan ng kasalanan, mga kapatid. Hingi po natin ng tawad. Kung tayo babae, babae po tayo, nilikha ng Diyos. Hingi po natin ng tawad yan. Bunga po yan ng kasalanan, ng korupsyon ng kaluluwa natin dahil sa kasalanan. Patawarin po tayo ng Diyos, patatawarin po tayo. Pag hindi po tayo nagsisi, mga kapatid, tuloy-tuloy po tayo sa dagat-dagatang apoy. Kasi hindi natin inabail yung kapatawaran ng ating Panginoon. Para magkaroon po tayo ng kapatawaran, kailangan naman po humingi tayo ng tawad. Hindi pwede hingi ka ng tawad, tapos nandiyan pa rin yung pambababae mo. Tanggalin yung pambababae mo, isusuko mo sa Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, pinagsisihan ko ang aking pambababae, binibitawan ko na. Dito na ako sa aking tunay na asawa. Ganun po yun, mga kapatid. Pag hindi po tayo nagsisi, wala po mangyayari. Tuloy-tuloy po tayo sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon. Pagsisihan po natin yan, yung ating mga bisyo, yung ating pagiging lasenggo, ating pagiging adik, lahat po yan. In other words, mga kapatid, ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Yung ating pagiging adik, lahat po yan, mga kapatid. Isuko na po natin ang ating buhay sa Panginoong Hesukristo upang ang Panginoong Hesukristo ay maghari sa ating puso. At kung meron po tayong karamdaman, hingi po tayo ng tulong sa Kanya. Si Jesus lamang po magpapagaling sa atin, hindi po ako. Lalapit lamang po tayo, makikiusap tayo sa Kanya. Panginoon, kung kalooban mo, pagalingin mo po ako. At baka sagutin po tayo ng ating Panginoon, kalooban ko, gumaling ka anak. Gagaling po tayo sa oras na ito. Kaya nga po, lumapit po tayo sa ating buhay na Diyos sa oras na ito. Mga kapatid, with a humble heart, magpakumbaba po tayo, isuko na po natin yung ating mga kasalanan sa Kanya. At si Kristo lamang ang siyang tagapagligtas na ating panghawakan. Wala na pong iba. Hindi po tao, hindi organisasyon, hindi reliyon ang ating panghawakan, kundi ang ating tagapagligtas na isinugo ng ating Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua, ating Panginoong Hesus Kristo. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos sa langit, sa oras na ito, nagpapasalamat kami dahil tinubos mo na ang aming mga kasalanan kasama ang aming mga karamdaman sa iyong katawan, sa katawan ng aming Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, sa kanyang pagkabuhay muli, ay meron po kaming buhay na walang hanggan, buhay na masagana, Panginoon, na binigay mo po sa amin. At ito pong buhay na ito, na aming nakamit sa magitan ng aming Panginoong Kristo, ay sa pananampalataya. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sinusuko po namin ang aming immoralidad sa aming isipan,
ang aming mga anomalya, ang aming pangungurakot. Pinagsisisihan po namin ito. I-deliver mo po kami dito. Iahon mo po kami mula po sa kapangyarihan ng diablo, ng kasalanan, at ilagay mo po kami sa iyong kaharian, sa iyong paghahari, Panginoon. At hindi na po maghari ang mga kasalanan ito. Tulungan mo po kami, hindi namin kaya sa aming sarili dahil makasalanan po kami. Patawarin mo po kami, aming Panginoong Yesua, aming Panginoong Kristo. Kami ay naninikluhod sa iyo. Kasabay nito, Panginoon, isama mo na rin po ang aming mga karamdaman. Kagaya ng paralitiko, Panginoon, ay pinatawad mo na ang aming mga kasalanan at pinagaling ang aming mga karamdaman. Yun po, Panginoon, ang aming nihiling, Panginoon. Ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinangahawakan po namin ang iyong mga salita. Pagalingin mo rin po kami. Yung mga tinamaan po ng COVID, yung mga merong naka-schedule ngayong araw na ito, pagalingin mo po sila sa kanilang karamdaman. Kung may COVID man ay mawala sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesua Hamasiyak na anak ng Diyos. Inutusan ka namin COVID-19 na lumay sa katawan ng mga nakikinig sa oras na ito, lumay sa katawan ng mga anak ng Diyos. Wala kang karapatan sa aming katawan dahil tinubos na ito ng Panginoong Yesua sa kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan. Siya'y nabuhay muli sa ikatlong araw pang kami bigyan ng buhay, buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Kaya inuutusan ka namin, sakit karamdaman, lumayas ka sa aming katawan. At maging negative ang resulta ng aming swab test, ng aming rapid test sa pangalan ng Panginoong Yesua. Lumayas ka, mawala ka, mag-disappear ka, matunaw ka, coronavirus. Sa pangalan ng Panginoong Yesua, inuutusan ka namin. Ngayon din, sumunod ka sa pangalan ng Panginoong Yesua. Purihin ang ating buhay na Diyos. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit. Ganyan din mga iba pang mga karamdaman, mga cancer, lupus, leukemia, pinapalayas namin sa pangalan ng Panginoong Yesua. Sumunod ka sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay pinatawad ng aming mga kasalanan at ang epekto nito ay wala na ang karamdaman. Dinala na ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Purihin ang buhay na Diyos. Kaya mga cancer, lupus, leukemia, liver cancer, anumang cancer yan, sa gallbladder, sa lungs, sa lahat parte ng katawan, sa utak, sa mga cysts sa katawan, sa dibdib, lahat ng parte ng katawan, lumayas ka sa mga anak ng Diyos. Lumayas ka sa mga nakikinig sa oras na ito. Sa pangalan ng Panginoong Yesua, lumayas ka sa lahat ng mga nanampalataya sa Panginoong Kristo. Wala ang karapatan sa aming katawan. Tinubos ka na ni Kristo sa kanyang katawan. 2,000 taon na nakakaraan. Kaya lumayas ka, espiritu ng karamdaman, lumayas ka, katawan, lumaya ka sa pagpapahirap ng diablo, lumaya ka sa pagpapahirap ng kasalanan, espiritu ng karamdaman, lumayas ka sa aming katawan sa oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Sa pangalan ng Panginoong Yesua, Hamasiyak na anak ng Diyos. Purihin ang ating buhay na Diyos. Salamat po, aming Amang Diyos, sa katiyakan na pinatawad mo na ang aming mga kasalanan at pinagaling ang aming mga karamdaman sa pangalan muli ng Panginoong Jesucristo, ng Panginoong Yesua. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa atin at sa ating pananalangin. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos, ang inyong mga negosyo, inyong mga trabaho. Pagpalain po kayo ng Panginoong Jesucristo at ang inyong pong pagbabiyahe, proteksyon ng Diyos ay sumain nyo sa pangalan ng Panginoong Yesua. Amen. Praise God. Sa ating awitin, sa ating pagkatatapos sa araw na ito, ay sabayan niyo po yung karapat-dapat ka. Karapat-dapat ang ating buhay na Diyos. Amen. Praise God. Wala akong ibang itataas kung hindi ikaw, Panginoon. Wala akong ibang sasambahin ng oras ko at panahon, dahil ikaw ang
magbigay sa amin ng walang hanggang buhay. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay lumuhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka na maging Panginoon sa lahat ng panahon. Sa dalangin namin ay tumutugon. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Sa kapangyarihan mo kami ngayon'y namamangha, at ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Dahil ikaw ay Diyos, karapat-dapat, karapat-dapat ka. Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Marami pong salamat mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. Pagpalain po kayo ng ating buhay na ating amang Diyos na nasa langit. Amen. Praise God.